Huwag mo nang tignan, bilisan mo nang kumain. Patapos na ang lunch break natin. Luto na. Kahit walang atsara, naubos mo rin naman, di ba? Evie, namihasa kasi. Ay. Yung mga flyers ko. Hala, pasensya na, tutulungan na kitang pulutin. Bagong bukas na Liu's Fast Food. Kuya ayos ka lang ba? Nakita namin lahat kaninang tanghali. Ayos lang ako. Sumobra na talaga yung allen na yon. Kaunting atsara lang naman yon eh. Kailangan ba talagang manigaw sa harap ng maraming tao? Bago ka lang kasi rito kaya hindi mo alam. Yung atewang na yon, lumalaki ang ulo dahil siya lang. Ang kaisa-isang fast food dito sa paligid. Sikat yon sa pagiging bumanggera. Matagal na kaming nagtitiis sa kanya. Nga, nitong mga nakaraang taon, sino ba naman ang hindi pa niya nasisigawan? Kahit si Kuya 3 taon nang kumakain doon. At dinalhan pa siya ng napakaraming customer. Nagawa pa rin niya siyang hiyain ng ganoon. Wala man lang talaga siyang pagpapahalaga sa pinagsamahan. Hay, nag-aalala ako na kapag hinayaan pa natin siyang maghari-harian dito, mas lalo lang sasama ang ugali niya. Hindi natin alam kung gaano pa karaming pambabastos ang titiisin natin. Ano nang minamadali mo? Hindi pa nga luto eh. Kung gusto mong kumain, maghintay ka. Kung nagkukulangan ka, di huwag kang kumain. Nandoon ang pinto, walang pumipigil sa iyo. Boss Xiaoyu, pakibilang naman kung ilang empleyado ang meron tayo sa kumpanya. Kuya para saan mo kailangan yung bilang ng mga tao? Para maghanap ng bagong supplier natin sa tanghalian. Papalitan natin ang Wang Ji. Para hindi na tayo kumakain ng nakadepende sa timpla ng ugali niya. Ayos yan, bibilangin ko na po agad. Kuya naipadala ko na po sa email nyo yung listahan ng mga empleyado. Mayroon tayong kabuang 316 na tao sa kumpanya. Kung ibabawas yung mga nakalive at nasa business trip, ang araw-araw na nandito sa kumpanya. At kumakain ng tanghalian ay humigit kumulang 300. Salamat sa tulong mo. May nahanap ka bang maayos na supplier natin ng tanghalian? Naku, maliban sa Wangjay, wala pa po tayong nakikitang ibang maayos sa ngayon. Masyadong mahal o di kaya ay sobrang layo ng delivery. Hindi. May isa pa palang pwede. Bagong fast food. Magtatayo ako ng fast food dito malapit. Tol, dito ka rin ba nagtatrabaho sa malapit? Ah, dito lang ako sa building na to nagtatrabaho. Tamang-tama, heto ang calling card ko. Pagka-open namin, sana makadaan ka ha. Bibigyan kita ng discount. Hello, kayo po ba si Boss Liu? Ako nga po si Zui, ang administrative supervisor ng Blue Ocean Tech. May malaking order po sana ako para sa 300 tao. Baka po interesado kayo. Ako nga ito, anong malaking order yan? Medyo mahirap po yatang pag-usapan sa telepono eh. Nasa pwesto niyo po ba kayo ngayon? Pupuntahan na lang po kita dyan. Nandito ako, kanina pa ako nag-ayos dito. Sige lang, pumunta ka na dito. Sige po, darating po ako dyan sa loob ng 10 minuto. Ikaw pala yan, ang liit nga naman ng mundo. Hindi ko akalaing ikaw pala si Supervisor Zhou. Hello po, hello. Ako nga po si Zoe. Upo ka muna, upo. Heto, yosi muna oh. Hindi po ako naninigarilyo, salamat. Mabuti yan, mas maganda ang hindi naninigarilyo. Haha. Ako nga rin, ilang taon na akong tumigil eh. Hindi pa kasi ako opisyal na bukas dito eh. Medyo magulo pa, pagpasensyahan mo na ha. Ayos naman po, malinis at maliwanag. Kahit yung mga kalat, nakasalansan ng maayos. Halatang masipag po kayo at tutok talaga sa negosyo. Kuya Liu, kailan niyo po ba balak magbukas? Balak ko bukas, magpapasimple opening ceremony lang ako. Ang saya niyan, anong klaseng putahe po ba ang balak niyong lutuin? Nung bata-bata pa ako, naging assistant cook ako sa isang Sichuan restaurant eh. Pwede na rin namang ilaban ang luto ko. Kaya pagkaing Sichuan sana ang lulutuin ko. Patok po ang pagkaing Sichuan. Paano naman po yung presyo? Tungkol dyan.
Balak kong magbenta ng mas mura ng 2 piso kaysa sa wang sa tapat. Naisip ko kasing humakot muna ng mga customer gamit ang mababang presyo. Kuya Liu, sa pagnenegosyo, pababaan ng presyo ang pinakatangang paraan. Ano bang dapat kong gawin? Ilang taon na ring nakatayo ang tindahan dyan sa tapat. Marami na silang suki at sikat pa. Kung hindi ako magmamura, bakit naman sila kakain dito sa akin? Tatanungin kita, yung wang sa tapat, 4 na beses nagtaas ng presyo sa loob ng 3 taon. Pero paliit naman ng paliit ang serving nila. At pasama pa ng pasama ang ugali. Sa tingin mo, anong dahilan? Dahil solo niya ang negosyo, tama. Siya lang ang kaisa-isang fast food dito sa paligid. Walang ibang pagpipilian ang mga customer. Kaya ang lakas ng loob niyang magtaas ng presyo, magliit ng serving, at magsungit. Kahit na buwisit ang mga customer, wala silang magagawa kundi magtiis. Ngayon, gusto mong mang-agaw ng customer sa pamamagitan ng mababang presyo. At pagkatapos ay unti-unting magtataas ng presyo. Pero naisip mo ba, kapag naging kasing mahal mo na ang mga paninda niya, bakit pa mananatili sa iyo ang mga customer? Lanan, di hindi ako magtataas ng presyo. Pananatilihin kong mura. Kung ibebenta mo ng mas mura, siguradong magbababa rin siya ng presyo. Sa huli, pareho lang kayong babagsak. Ilang taon na siyang nakatayo riyan. Matibay na ang pundasyon niya at may ipon. Ikaw, kakaumpisa mo pa lang. Kakayanin mo bang malugi ng matagal? Kung ganon, anong dapat kong gawin? Parang awa mo na, ituro mo naman sa akin ang tamang paraan. Kuya Liu, kung makikinig ka lang sa akin, sisiguraduhin kong mula pa lang sa araw ng pagbubukas mo, kaya kung gawin na ang benta mo sa tanghalian, ay hindi bababa sa 4,000, 4,000, kahit mapuno pa itong buong tindahan ko maghapon, 2,000 lang ang pinakasagad na benta ko sa isang araw. Manager Zhu, hindi ka naman siguro nagbibiro, Kuya Liu. Ang isang katulad ko, ay kailanman hindi nagbibiro pagdating sa seryosong usapan. Ang kumpanya kong Blue Ocean Tech ay may 316 na empleyado ngayon. Araw-araw tuwing tanghali. Nasa 300 tao ang naghahanap ng pananghalian. Dati, karamihan sa kanila ay sa Wangji dyan sa tapat kumakain. Pero ngayon, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakunin ang 300 taong iyan. At gawin silang mga customer mo. Parang grasyang hulog ng langit, hindi ba? Hulog talaga ng langit. Basta't samantalahin mo lang ang pagkakataong ito. Malalampasan mo na ang pinakamahirap na yugto sa pagsisimula ng negosyo. At magkakaroon ka agad ng pinakamatatag at pinakamalaking bilang ng mga suki. Naiinganyo ka na ba? Naiinganyo ako. Pero bakit ako? Dahil ang may-ari ng Wangji dyan sa tapat. Sa paglipas ng mga taon, palibhasa't sila lang ang kaisa-isang kainan rito. Masyado na siyang mayabang at arogante. Wala sa hulog kung makipag-usap. At kailanman ay hindi niya binigyan ng tamang respeto ang mga customer. Kaya gusto kong makipagtulungan ka sa akin. Para agawin ang lahat ng suki niya. Naiintindihan ko na. Sige, Manager Zhu, sabihin mo. Anong kailangan kong gawin? Susundin ko ang lahat ng sasabihin mo. Una, ang kalidad. Gusto kong siguraduhin mo na ang lahat ng putahe ay gawa sa pinakasariwa at pinakamalinis na mga sangkap. Huwag kang magtitipid sa mga sangkap. At huwag gagamit ng mga mumurahing pamalit. Huwag kang mag-alala dyan. Pagkatao ko ang itataya ko riyan. Siguradong walang magiging problema sa mga sangkap. Pangalawa, hindi ka pwedeng magbaba ng presyo. Bagkus, kailangang kapantay pa rin ang presyo mo ang sa Wangji. Pero, Kuya Liu, ang mahalaga sa negosyo ay hindi ang pagiging mura, kundi ang pagiging sulit. Sulit, tama. Kaysa ibaba ang presyo. Mas magandang bigyan ng mga promo meal ang mga customer. Isang order ng pagkain na may kasamang isang bote ng inumin. O kaya naman ay may libreng merienda. Sa presyo ng isang order, makakatikim na ng marami ang mga customer. Sulit na sulit talaga yon. Nakuha ko. Pangatlo, at ang pinakamahalaga sa lahat. Bilis ng serbisyo. May 300 empleyado sa kumpanya namin. Pero 1 oras at kalahati lang ang lunch break namin. Kaya, kailangan nating gumawa ng mabilis na sistema para sa pre-order at take-out. Tuwing alas 11 ng umaga, ililista ko na ang bilang at klase ng mga bibilhing tanghalian. At ipapadala ko sa iyo, kaya kailangan mong siguraduhin na bago mag alas 12. Nakahanda na lahat ng in-order. Sakto alas 12, ready to go na ang pagkain. Kung magagawa mo yan, sa loob ng 1 buwan, sa iyo ko nakukunin lahat ng tanghalian ng buong kumpanya namin. At sa akin ka lang sisingil. Payag ka ba sa negosyong to? Payag ako.
Akong si Liu Jiandong, hindi palalampasin ang negosyong to. Masaya akong makatrabaho ka. Ako rin, masayang makatrabaho ka. Xiaoyu, bakit ka umiiyak? Sino nang umaway sa'yo? Sino pa? Di si Ate Wang sa karinderya sa baba. Anong ginawa niya? Kumain kasi ako sa tindahan niya kanina. Sadyang pinaghintay niya ako ng 40 minuto. Sa inip ko, tinanong ko na siya. Tapos ang kapal ng mukhang sabihin na, "Di ba, ayaw mo naman talaga ng luto ko. Bakit ka pa nandito? Kailan ko ba sinabi yon? Huwag ka nang magmaang-maangan. Nung isang araw, pumunta ka pa sa Hauji para kumain ng noodles. Akala mo ba hindi ko nakita? Dahil kumain ka dun, bawal ka nang kumain dito sa akin. Bakit ba ang bossy mo masyado? Sa'yo lang ba ako pwedeng kumain? Tama. Kung gusto mong kumain ng luto ko, bawal ka nang pumunta sa iba. Sa mga walang utang na loob at traidor na katulad mo, dapat lang sa'yo ang magutom. Sa sobrang inis ko, nakipagtalo talaga ako sa kanya. Pinalayas niya talaga ang mga tao gamit ang walis. Kaya heto ako, bumalik sa overtime ng walang kain-kain. Sumusobra na talaga siya. Hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Nung isang araw, nakakain ako ng langaw sa tindahan niya. Kaya nagpa-refund ako. Aba, hindi na nga binalik ang pera, ako pa ang binaligtad. Ate Wang, may langaw po itong ulam. Ano naman kung may langaw? Mataas kaya sa protein ang mga insekto. Halata namang kulang-kulang ang pag-iisip mo. Kaya tamang-tama yan pampatalino sa'yo. Tingin ko sadyang naghahanap ka lang ng gulo. Aba, bakit ganyan ka magsalita? Hindi ko na to kakainin, ibalik mo ang pera ko. Ibalik ang pera, asa ka pa. Baka nga ikaw pa naglagay ng langaw na yan para perahan ako eh. Ang bata-bata mo pa, puro kalokohan na ang alam mo. Ganyan ba ang turo sa'yo ng mga magulang mo? Grabe, ang kapal ng mukha mong mambintang. Tapos nung nakaraan, nagbayad ako sa kanya ng 50 pisong cash. Sadyang hindi niya ako sinuklian, kaya hiningi ko. Pero ang kapal ng mukha, ayaw talagang aminin. Sabi pa niya, hindi raw ako nagbayad. Sa huli, napilitan tuloy akong magbayad ulit ng 20 piso. Hindi talaga nababagay magtayo ng negosyo ang mga ganyang tao. Sana malugi na agad ang tindahan niya. Huwag na kayong mag-alala, guys. Hindi na tatagal ang pagyayabang niya. May mga tao dyan na masyadong mataas ang tingin sa sarili. Huwag mong isipin na porket nakapagdala ka ng ilang order sa akin. Pwede mo na akong bastusin sa sarili kong tindahan. At manamantala ng libre. Mangarap siya, bukas, magbubukas na ang Liu Ji Fast Food. Ate Wang. Dahil hindi mo kailanman natutunang respetuhin ang mga customer mo, huwag mo akong sisisihin kung ibigay ko sa iba ang lahat ng suki mo. Mga katrabaho, sagot ko ang pananghalian natin ngayon. Doon sa bagong bukas na Liu Ji Fast Food sa kabilang kalsada. Dahil bago pa lang bukas, may special promo meal silang inihanda para sa ating lahat. Sa mga gustong kumain, pakilista na lang ang pangalan nyo sa ibaba ng message na to. Hanggang alas 11 lang po ito. Ang kainan natin ngayong araw ay libre ko para sa inyong lahat. Sa susunod, ikukonsidera rin ng kumpanya na isama ang Liu's Fast Food sa mga supplier natin ng pananghalian. Wow, ang galante naman ni boss. Mas mukhang malinis tong bagong kainan kaysa sawang sa tapat ah. Salamat naman, hindi na natin titiisin ang nakasimangot na mukha ni Aling Wang. Ako, Set E. Sa akin, Set C. Gusto ko ng Set Y. Aling Wang, masyado ka kasing naging mayabang. Kaya matagal mo nang napaalis ang mga suki mo rito. Ngayong ganito ka-excite ang lahat. Hindi lang to dahil sa libreng pananghalian, kundi dahil din sa inis na kinimkim nila sa loob ng maraming taon. Nasa wakas, mailalabas na rin nila ngayon. At ako, saktong nandito lang para bigyan sila ng pagkakataon na makabawi. Wow, ang galante naman ni boss. Mas mukhang malinis tong bagong kainan kaysa sawang sa tapat ah. Salamat naman, hindi na natin titiisin ang nakasimangot na mukha ni Aling Wang. Ako, Set E. Sa akin, Set C. Gusto ko ng Set Y. Kuya Liu, pasok na ang mga order. 289 na order, ihanda na. Kuya Li, painitin na ang kalan. Trabaho na.
Mukhang masarap ang mga ulam natin ngayon ah. Swerte naman ng mga office worker na to. Nakapagtataka. Bakit kaya walang tao? Kadalasan, sa ganitong oras may mga bumibili na ah. Baka naman nag-o-overtime ang mga office worker na yon ngayong tanghali. Team, bilisan pa natin. Dapat alas 12 ng tanghali, eksaktong makapaglabas na tayo ng pagkain. Ngayon ang unang laban natin. Kailangan nating manalo. Sagot ko ang espesyal na hapunan natin mamaya. Undi beer at karne para sa inyong lahat. Asahan mo boss, magagawa natin to. Ngayon ang unang laban natin. Kailangan nating manalo. Sagot ko ang espesyal na hapunan natin mamaya. Undi beer at karne para sa inyong lahat. Asahan mo boss, magagawa natin to. Anong kalokohan to? Wala man lang ni isang tao. Ang labo, alas 12 na ah. Ano bang nangyayari? Hindi pwede to, makatingin nga. Ayan na sila. Sabi ko na nga ba eh. Hindi talaga makakatiis ang mga office worker na to nang wala ang mga luto ko. Anong gusto ninyo? Umorder na kayo, bilis. Baka maubusan pa kayo ng ulam kapag nagtagal. Hoy, teka, saan kayo pupunta? Hindi na ba kayo kakain? Tumabi ka nga. Doon kami kakain sa bagong bukas na fast food sa tapat. Bagong bukas na fast food. Mga suki, welcome po sa Changshi. Tuloy po kayo sa loob. Sa mga magte-take out, pumila lang po sa may pinto para makuha ang pagkain. Ha, paanong nagkaroon ng bagong fast food dito? At yung mga customer ko? Bakit nagsipuntahan silang lahat sa tapat? Ano bang nangyayari? Nasaan na ang mga customer ko? Saan silang lahat nagpunta? Sige lumamon kayo, sana mabilaukan kayong lahat. Mantikang galing sa kanal ang ginagamit dyan. Mga wala kayong utang na loob. Nakalimutan niyo na ba kung sino ang nagpakain sa inyo sa loob ng 3 taon? Hoy Zhao, tumigil ka riyan. Huwag ka nga magpakasanto rito. Dahil lang ba to sa 2 pirasong atsara? Kailangan ba talagang umabot sa ganito? Gusto mo ba talaga akong mawalan ng kabuhayan? Ang laki-laki mong tao pero napakakitid ng utak mo. Hindi ka ba natatakot makarma? Ate Wang, hanggang ngayon ba naman, iniisip mo pa rin na dahil lang yon sa 2 pirasong atsara? Eh ano pa nga ba? Gusto mo lang namang ipagmalaki. Yang maliit na kapangyarihang hawak mo sa opisina, di ba? Gusto mo lang makita na magmakaawa ako sa'yo. 3 taon kitang binigyan ng pagkakataon. Sa loob ng 3 taon na yan, 4 na beses kang nagtaas ng presyo. At 30% pa ang binawas mo sa mga serving. Tapos sinisigawan at pinagmamalupitan mo pa ang mga katrabaho ko. Hindi yung 2 pirasong atsara ang dahilan. Yun lang ang naging mitsa para mapuno kami. Hindi kita iniipit. Tinuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng respeto. Dahil tingin mo ang negosyo ay isang limos. Babawin ko na ang limos na ito. At ibibigay sa mga taong marunong. Tumanaw ng utang na loob. Kalokohan. Maruming kompetisyon itong ginagawa mo. Ididemanda kita. Sisiguraduhin kong matatanggal ka sa kumpanyang ito. Nandun ang pinto, walang pumipigil sa'yo. Ikaw ang nagturo sa akin ng mga salitang yan. Kuya Dong, hulaan mo kung ilang beses na puno ang mga mesa natin ngayon. Huwag ka nang pabitin. Sabihin mo na, tingnan mo to. 4,125. Dati, noong nasa lumang palengke pa ako. Nagpakapagod ako mula umaga hanggang gabi sa loob ng 1 buwan. Bawasan pa ng kuryente, tubig at upa. Ganito lang din ang natitira sa akin. Utang na loob natin ito lahat kay Supervisor Zhou. Nang lumabas ang 300 group meals na yon, para tayong nagkaroon ng buhay na patalastas. Lahat tuloy ng tao sa mga building sa likod, naakit na kumain dito. Kuya Dong, si Supervisor Zhou talaga ang buhay na pampaswerte natin. Anong pampaswerte? Siya ang tagapagligtas natin. Kung hindi pa nagbukas ang tindahang ito, baka hindi ko na mabuo ang pangtuwisyon ng anak ko sa susunod na buwan. Kuya Liu, tapos na ba ang trabaho? Umabot ba ang kita natin ngayon sa pinag-usapan nating halaga? Umabot, Supervisor Zhou, hindi lang basta umabot.
Sumobra pa, 4,125 piso. Buong 4,125 piso. Binabati kita, Kuya Liu. Unang araw pa lang ng pagbubukas, napakalaking tagumpay na agad. Bunga ito ng iyong sariling pagsisikap sa pagnenegosyo. Supervisor Zhu, ikaw ang hulog ng langit sa akin. Kailangan kong ipakita ang pasasalamat ko kahit sa ganitong paraan. Ano ka ba? Hindi ko matatanggap itong pabuyang ito. Hawakan mo ang perang ito. Ibili mo ng masasarap na pagkain para sa iyo at sa mga kasamahan mo. I-treat nyo ang mga sarili nyo. Tandaan niyong lahat. Bukas pa lang magsisimula ang tunay na laban. Kilala ko si Ate Wang. Masyado siyang mapang-abuso at walang sinasanto. Siguradong hindi niya ito palalagpasin. Siguradong may ganti at resback bukas. Masusunod. Supervisor Zhu, huwag po kayong mag-alala. Maghahanda po ako ng maigi. Hindi ko po kayo bibigyan. Grabe, ang sarap naman masyado ng pagkain mula sa Lius. Ang bango at nagmamantika sa sarap ng pork belly. May libre pa silang soft drinks. 100 beses na mas masarap kaysa sa Wangs. Sinabi mo pa, kahit yung lalagyan nila mas sosyal kaysa sa Wangs. Makapal tapos hindi pa tumatagas ang sabaw. Ang babait pa ng may-ari at ng mga staff nila. Palaging nakangiti, hindi tulad ni Ate Wang, na ang haba palagi ng mukha at laging nakasimangot. Kuya laking tulong talaga nitong ginawa mo para sa amin. Mula ngayon, hindi na natin kailangan tiisin ang kasungitan ni Ate Wang. Yung pagkasabik sa bagong kainan, panandalian lang yan. Kung gusto mong makuha ang panlasa ng lahat ng tao sa building na ito, kailangan mong panatilihin ang mataas na kalidad ng pagkain araw-araw. At syempre, isang kalaban na sapat ang katangahan. At si Ate Wang. Siguradong hindi niya ako bibigyan dyan. Ha, anong klaseng pagkain to? Panis na lahat, sayang lang ang pera ko. Boss, mayroon ba kayong sweet and spicy pork rice bowl? Pabili nga po ng isa. Meron, sandali lang, ihanda ko na. Hoy, Panis na tong ulam eh, bakit ito ang ipapakain mo sa akin? ano naman kung panis? Pwede pa namang kainin yan ah. Kung ayaw ka sa lasa, di sana hindi ka na umorder. Huwag kang ang gumawa ng gulo rito. Grabe naman kayo, boss, ang labo niyo namang kausap. Panis na nga tong ulam, may gana pa kayong ibenta. Reklamo kita. Pwe, Zoe, sino ka ba sa akala mo? Isa ka lang namang hamak na supervisor. Tinutulungan mo pa yung nasa kabila na agawin ang mga customer ko. Ako, si Wang Geifeng, ilang taon na akong nagnenegosyo. Kahit anong gulo, napagdaanan ko na yan. Bakit naman ako matatakot sa isang paslit na tulad mo? Maghintay ka lang. Bukas na bukas, gagawa ako ng paraan. Babawin ko ang lahat ng customer natin. Lapit na, huwag nyo itong palampasin. Ikatlong anibersaryong promo ng Wang's Fast Food. Lahat ng pagkain natin, bagsak presyo na. Mas mura ng 3 piso kaysa sa karinderya ni Liu sa tapat. May libre pang malamig na inumin at side dish. Siguradong busog at sulit kayo. Kapag pinalampas nyo ito, maghihintay pa kayo ng 3 taon. Weh, totoo ba yan? Mas mura ng 3 piso kaysa kay Liu, tapos may pamigay pa. Sa presyong iyan, parang sagad na sa puhunan na. Sinabi mo pa, dati nga, humingi ka lang ng dagdag na atsara, sesermunan ka na niya ng malala. Anong nakain nun at bumait yata ngayon? Nakakakaba naman ang sobrang murang promo na iyan. Ang mga empleyadong ito, sa huli ay sa mura pa rin ang takbo. Basta't ibagsak ko lang ng husto ang presyo. Tingnan ko lang kung hanggang kailan kayo magmamatigas. Maaga o huli, babalik din kayo ng kusa dito sa akin. Iba pa rin talaga ang diskarteng veterano. Akala ni Ate Wang, nahanap na niya ang solusyon sa problema. Akala niya, kapag binagsak niya ang presyo, mababawi na niya ang lahat ng mga customer. Pero mali siya. Maling-mali siya. Sa labang ito, nakatadhana siyang matalo. Hanggang ngayon, hindi pa rin naintindihan ni Ate Wang na hindi ang presyo ang dahilan ng pagkatalo niya. Ang pag-akalang makukuha niya ulit ang mga customer sa pagbabagsak presyo ay isang napakalaking kahibangan. Sa labang ito, hindi pa rin siya mananalo. Uy, bakit hindi ka sa akin kumain? Mas mura ng 3 piso ang paninda ko kaysa kay Liu. May libre pang inumin.
At may libre pang side dish. Tanga ka ba? Anong silbi kung mura? Hindi naman masarap ang pagkain mo, ang sama pa ng ugali mo. Nung nakaraan nga, nakakain pa ako ng panis na ulam dyan sa inyo. Ayoko na ngang bumalik dyan Kinaliw, kahit medyo mahal ng konti. Malinis naman at ligtas kainin. Masarap pa at napakabait ng may-ari. Kahit magdagdag pa ako ng 3 piso, masaya at kampante naman akong kumakain. Bakit? Bakit kahit nagbawas na ako ng 3 piso? Hindi nyo pa rin ako pinipili. Bakit ganun? Ano bang problema? Bakit? Kasi kaninang umaga, pagkatapos ng tanghalian, naglagay ako ng isang anunsyo, na ang kusina natin dito sa Lius ay may nakakabit ng leg sehe. Lahat ng empleyado ay pwedeng pumasok at sumilip sa kusina gamit ang company nila. Para makasigurong malinis at ligtas ang bawat pagkain isineserve natin. Transparency. Kuya Liu, kilala ko si Ate Wang. Masyado siyang matapang at arogante. Siguradong re-resback yon at gaganti bukas. Kaya kailangan mong maghanda. Maliwanag, Supervisor Zhou. Pero, anong dapat kong gawin? Natatakot talaga akong baka hindi ko kayanin ang resback niya. Kuya Liu, isipin mo nga. Para sa mga office worker na araw-araw nakaupo sa opisina at umaasa lang sa food delivery at fast food, ano ba ang pinakamahalaga sa kanila? Presyo. Siguro, presyo. Lahat naman kasi gustong makatipid, di ba? Mali. Presyo. Baka. Presyo. Lahat kasi gustong makatipid Mali, hindi presyo. Yung lasa ng pagkain. Sinisiguro ko sa'yo, hindi hamak na mas masarap akong magluto kaysa kay Ate Wang. Hindi. Kundi ka panatagan ng loob. Yung tipong sa bawat kagat nila, panatag sila. Hindi nila iisipin na baka may maruming halo. Hindi mag-aalala na baka panis na ang mga sangkap. At walang takot na baka tinipid ang pagkain nila. Kaya hindi ko piniling makipagsabayan sa presyo kay Ate Wang. Kasi alam ko, kapag nag-umpisa ang labanan sa presyo, mas pinili kong sirain ang diskarte niya mula sa mas mataas na level. Habang naglalaro pa lang siya sa unang level, ako at ang mga kasama ko nandito na sa 2 level, kung saan kalidad at magandang karanasan na ang labanan. Grabe, boss, napakagaling ng diskarte mong yan. Walang kahirap-hirap. Napabagsak mo agad ang kaangasan ni Ate Wang. Siguradong litong-lito na yon ngayon. Wala namang espesyal sa ginawa ko. Ang iniisip ko lang, ang mga empleyado ng kumpanya natin ay nararapat lang makatanggap ng mas magandang serbisyo, mas malinis na pagkain, at mas marangal na pagtrato. Hindi kasi marunong rumespeto si Ate Wang. Kaya natural lang na hindi siya balikan ng mga customer. Ate, di ba sabi mo may palibreng drinks? Bakit wala na? Ubus na, hindi ka ba nakakaintindi? 12 yuan na nga lang ang binayad mo, naghahanap ka pa ng inumin. Ang kapal din, pasalamat ka nga may mainit ka pang nakakain Ang arte-arte mo pa. Wala talagang utang na loob. Hindi marunong magpahalaga. Hindi na ako kakain dito. Madali mang magbago ang panahon. Pero ang pangit na ugali ay mahirap nang baguhin. Ate Wang, hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan kung bakit ka talaga natatalo. Gaya ng inaasahan ko, tiyak na talo kung sa pababaan lang ng presyo asa. Kung walang kalidad at maayos na serbisyo, kahit gaano pa mura, hindi ka babalikan ng mga tao. Mga walang utang na loob, puro kayo walang utang na loob. Mga trader, nakalimutan niyo na ba kung sino? Ang nagluluto ng tanghalian niyo dati. Tapos ngayon, doon kayo tatangkilik sa dayong yon. Tandaan niyo to, humanda kayo sa akin. Yang maliit na pwesto lang ni Liu. Tingnan natin kung di ko magawang pataubin yan. Wow, may bago na namang putahe. Ang galing, linggo-linggo talaga may bagong luto rito kina Liu. Hindi na tayo magsasawa nito. At pinapakinggan pa nila ang mga mungkahi natin. Napaka maalalahanin talaga ng boss. Suki na talaga ako rito sa tindahan ni Liu. Dito na palagi ang kain natin ng fast food. Pagbubutihin ko po ang pagluluto ng bawat pagkain, para hindi masayang ang tiwala nyo. Mga walang utang na loob, puro kayo walang utang na loob. Mga trader, nakalimutan nyo na ba? Kung sino ang nagluluto ng tanghalian nyo dati. Tapos ngayon, doon kayo tatangkilik sa dayong yon. May gana ka pang sabihin yan. Dati, anong naging trato mo sa amin? Humingi lang ng dagdag na atsara, inaway mo na kami at sinabihang mga buraot. May langaw na nga sa ulam, ikaw pa ang may ganang magalit.
Kaya bakit pa kami kakain dyan sa inyo, tama? Mabait pa ang may-ari ng Lius, tapos may mga bagong putahe palinggo-linggo. Di hamak na mas maayos sila kaysa sa inyo. Kung palpak ang negosyo mo, huwag kang manisin ng iba. Kumanda kayong lahat sa akin. Isang hamak na karenderyang Lius lang naman iyan. Tingnan lang natin kung hindi ko kayo mapatao. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ninyo. Babawiin ko ang lahat ng customer ko. Mula kami sa Food Safety Office. Nakatanggap kami ng formal na reklamo mula sa isang mamamayan. Hindi raw pumasa sa pamantayan ang sanitasyon at kalinisan ng pwesto nyo. Pinaghihinalaan din gumagamit kayo ng mga panis at pasong sangkap sa pagkain. Kaya ayon sa batas, magsasagawa kami ngayon ng biglaang inspeksyon. Tama, dyan nga sa tindahang iyan. Kitang-kita mismo ng dalawang mata ko. Nakita kong gumagamit sila ng mga bulok na gulay sa pagluluto nila kaninang madaling araw. Ang kapal pa ng namumuong sebo at mantika sa kusina nila. Sobrang dumi, hindi mo masikmura. Siguradong sira ang tiyan nyo kapag kumain kayo riyan. Kaya dapat ninyong imbestigahan ng maigi iyan. Hala, totoo ba? Parang ang linis naman ng nakain ko ah. Paano silang gagamit ng mga sira at pasong sangkap? Baka naman totoo yung sinasabi niya. Mahirap na, malaking abala talaga kapag sumakit ang tiyan natin dito. Magandang araw po mga sir. Salamat po sa pagpunta nyo. Bukas po ang pinto namin para sa inspeksyon nyo, para na rin magabayan nyo kami. Bago lang po kasi ang kainan namin. Gusto po sana naming masigurong nasa tama at maayos ang lahat ng aspeto rito. Kaya kung may mga pagkukulang man po kami, sana po ay mabigyan nyo kami ng mga payo para mas mapabuti pa ito. Dito po tayo, ipapakita ko po sa inyo ang aming kusina. Tama na ang pambobola, pangunahan mo na kami doon. Sisiguraduhin kong masisira ang pangalan ninyo hanggang sa tuluyan kayong magsara. Iyan ang mapapala ninyo sa pagbangga sa akin. Iyan ang mapapala ninyo sa pagbangga sa akin. Aba, malinis at maayos naman ang inyong mga lutuan. Maging maliliit na sulok, malinis at hindi pinabayaan. Sariwa ang mga sangkap at hindi papasong ang mga petsa. Maayos din at nasa pamantayan ang pagkakabukod-bukod ng mga ito. Wala naman akong nakitang sira o panis. Mga sir, ang mga sangkap po sa tindahan namin ay araw-araw pong binibiling sariwa tuwing umaga. Sigurado pong walang expired na sangkap. Regular din po naming nililinis ang kusina namin araw-araw. Kaya garantisadong malinis at ligtas. Pasado po lahat sa pamantayan. At ang kalinisan po namin ay mas maayos pa kaysa sa maraming tindahan na mahigit 10 taon ng bukas. Mabuti naman po kung ganoon, maraming salamat po sa pag-aproban nyo, mga sir. Sisiguraduhin po naming mapapanatili ito. Talagang maayos ang kalinisan sa kusinan nyo. Dapat kayong tularan ng mga katabing tindahan. Nga pala, kumpleto ba ang mga health certificate ng mga tauhan nyo? Pati na rin ang business license at sanitary permit. Pakilabas nga ng mga dokumentong iyan para may check namin. Opo, meron po. Kumpleto po ang lahat ng dokumento namin. Walang kulang ni isa. Kukunin ko na po para ma-check nyo. Lanan. Kumpleto nga ang mga dokumento. Tama rin lahat ng impormasyon. Wala akong nakikitang problema. Ang resulta ng inspeksyon natin ngayong araw ay formal na naming ire-record. Dapat lang na ipagpatuloy nyo ito at huwag kayong mapapapante. Mga sir, Sandali lang po. mga sir, sa tindahan po namin, unang araw pa lang ng pagbubukas ay may naka-install na kaming live CC. Ang bawat kilos sa loob ng kusina ay naka-live stream ng 24 na oras. Ang buong proseso ng pag-inspeksyon ninyo kanina ay napanood ng lahat ng mga customer namin at ng mga nanonood sa internet. Kitang-kita po nila ang lahat ng malinaw. Grabe, ang linis naman ng kusinang iyan.
Mas malinis pa kaysa sa sarili kong kusina sa bahay. Legit talaga na tapat ang tindahang to. Lakas ng loob mag-livestream ng kusina, may ibubuga talaga. Pasado pa sa lahat ng inspeksyon ng otoridad. Solid Liu Ji na talaga ako pagdating sa fast food mula ngayon. Kahit hindi na isipin, halata namang si Ate Wang ang may pakana ng malisyosong report na to. Palibhasa hindi kumikita ang sariling tindahan, kaya gumagawa ng mga patabong kalokohan. Nakakadiri talaga ang ugali. Aba, maganda to. Bilib ako sa bagong tindahang to, lakas ng loob na livestream ng bukas ang kusina nila. Ibig sabihin lang niyan, buang tiwala nila sa kalinisan ng pwesto nila. Dapat tularan ng ibang mga negosyante ang ginagawa nilang to. Talagang kahanga-hanga. Impossible. Paanong nangyari to? Klarong-klaro na inireklamo ko silang madumi at hindi pumasa sa health standards. Hindi ganito ang inaasahan kong mangyayari. Ako pa yata ang naging dahilan para makakuha sila ng libreng patunay na malinis sila. Si Zhou Yi at itong si Liu Jiandong. Pinagkaisahan ako ng dalawang lalaking to. Ipagpatuloy mo lang ang magandang trabaho, iho. Ganyan dapat ang pagnenegosyo. Tapat at walang panlalamang. Walang itinatago. Pinapanatili ang kalinisan at dekalidad na pagkain. Siguradong mas unlad pa kayo. At panatag din ang loob ng mga mamimili dito na kumain sa inyo. Maraming salamat po sa inyong tiwala at suporta, mga sir. Tatanim po namin yan sa isip namin. Mula ngayon, mas pagbubutihan pa po namin ang pagpapatakbo ng tindahan. Pananatilihin po namin ang ganitong pamantayan. Hindi po kami magpapabaya. Hindi po namin sisirain ang tiwala ninyo at ng aming mga suki. Ate Huang, gusto ko lang sabihin sa iyo ngayon. Ang taong walang ginagawang masama, hindi natatakot sa kahit anong paninira. Ilabas mo na lahat ng mga patabong atake mo. Haharapin yan ni Liu Jiandong. At kung ubos na ang mga gimmick mo, pag-isipan mo na lang kung paano ayusin ang sarili mong karinderya. At kung paano rumespeto ng mga parokyano. Huwag puro panlalamang at malisyosong pagre-report ang inaatupag mo. Sandali lang po, mga sir. Maraming salamat po sa abalan nyo ngayong araw. Sobrang nagpapasalamat po kami sa inyo. Dahil nabigyan nyo ang Liu Ji ng opisyal. At pinakapatas na patunay sa kalidad ng aming pagkain. At para ipagdiwang ang pagpasa ng Liu Ji sa opisyal na inspeksyong ito, lahat ng kakain dito ngayong araw ay magkakaroon ng diskwento. Ayos, napakagalante talaga ng boss natin. Suporta sa Liu Ji. Walang anuman. Trabaho po namin ito. Pagbutihin nyo ang inyong negosyo. Mauuna na po kami. Lintig ka, Zhou Yi, hindi pa tayo tapos. Supervisor Zhu, maraming salamat po talaga ngayong araw. Kung hindi nyo po sinabing magkabit ako ng CA, siguradong hindi ko maipapaliwanag ang sarili ko ngayon. Walang anuman, bunga lang din yan ng patuloy mong pagpapanatili ng kalinisan at pagiging tapat sa negosyo mo. Simula pa lang ang paghihiganti ni Ate Wang. Kailangan mong maging handa sa mga susunod pang mangyayari. Mga walang konsensya, mamatay sana kayong lahat. Mga kasabwat sa kasamaan. Inagaw nyo ang negosyo ko. Makakarma rin kayo balang araw. Sana magtae kayong lahat sa mga kinakain nyo. Sana malugi na agad yung tindahan nyo bukas. Hala, bakit parang nabaliw na yung may-ari? Nakakatakot naman siya. Umalis na tayo, balita ko nalugi raw yung tindahan niya dahil doon sa kabila. Wala nang kumakain sa kanila. Nasiraan na siguro ng bait sa sobrang galit. Kuya Yi, sumusobra na talaga yang si Ate Wang. Mula noong pumalpak yung pagrereklamo niya sa health center. Naging parang asong ulol na siya kung sino-sino na lang ang inaaway. Araw-araw na lang siyang nagmumura dyan, wala nang katapusan. Kaya nga mga tao pa dito sa kumpanya natin ang paborito niyang sumpain. Araw-araw tuwing bababa tayo para mananghalian. Kailangan nating pakinggan yang mga nakakarinding pinagsasasabi niya. Nakakasira talaga ng araw. Lalo na yung walang utang na loob na si Zin. 3 taon na kumain sa akin. Tapos ngayon magdadala ng mga tao para pabagsakin ako. Mamatay sana kayong lahat. Mga walang utang na loob. 3 taon kayong kumain ng fast food ko. Araw-araw nyo akong sinuportahan. Tapos ngayon tutulungan nyo yung iba para pabagsakin ako. Lalong-lalo na ikaw, Zhu. Dinala mo pa tong mga tao mo para sirain ang buhay ko. Pwes, sinasabi ko sa inyo, hindi yan mangyayari. Tigilan mo nga ang pagbabaliktad ng kwento. Ikaw nga tong ang sama ng ugali Sinisigawan at minumura mo pa ang mga customer.
Paliit ng paliit ang serving, tapos tinitipid mo pa ang mga sangkap. Kaya wala nang gustong kumain sa pwesto mo eh. Tapos ngayon, sa amin mo isisisi. Anong karapatan mong sumpain na mamatay kami ng masama? Hayaan mo na. Wala tayong mapapala kung papatulan natin ang isang baliw. Habang mas sumasama ang mga sinasabi niya, mas lalong nagpapatunay na tama ang naging desisyon ko noon. Habang lalo siyang nagwawala. Ibig sabihin lang niyan, mas malala ang pagkatalo niya at hindi niya ito matanggap. Tara na, huwag nating hayaang sirain niya ang gana nating kumain. Mamatay sana kayo, mamatay sana kayo, mamatay sana kayo. Kuya Liu, pakilakas na ng todo ang tugtog sa loob. Tabunan natin ng masayang musika ang mga sigaw niya. Iba talaga kapag si Boss Zhu, laging may paraan. Sa wakas, hindi na natin kailangang pakinggan ang pag-ingay niya. Kapag napagod na yan sa pag-aamok, kusa rin iyang titigil. Mamatay na kayo. Mamamatay kayo ng masama. Makakarma rin kayo balang araw. Bakit? Anong karapatan nyo? Bakit ang lakas-lakas ng benta nyo? Kung walang kwenta ang pagsigaw, pues, ibahin natin ang diskarte. Kung hindi ko mapabagsak si Liu Jiandong, ikaw ang pababagsakin ko, Zui. Hindi kita titigilan. Zui, nandito na ang karma mo. Zui, bayad mo ito sa lahat ng ginawa mo sa akin. Tingnan ko lang kung makapagyabang ka pa. Iyan ang napala mo sa pagpapabagsak ng negosyo ko. Patay na daga. Mga patay na daga, mga patay na daga. Excuse me, pwede ko bang makita ang CCTV footage sa parking lot? May nanira kasi sa kotse ko. Naku, pasensya na po, sir. Sinadya po kasing sirain ang CCTV malapit sa pwesto ng sasakyan nyo. Hindi po natin ma-check yon. Pero may nahagip ang ibang kamera. Nakita sa CCTV sa labas ang isang ginang na pumasok sa parking lot kaninang umaga. Sige, naintindihan ko. Salamat. Sino kaya ang may gawa nito, listener? Ang hirap naman hulaan. Ha 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 ha. Akala ko kung sino na. Siya lang pala. Ikaw pala. Ikaw ang may gawa nito sa kotse ko, di ba? Ha ha ha. Ano naman kung ako? Zui, dumating din ang araw mo. May ebidensya ka ba? Hanggat walang patunay, hindi ako aamin. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Aminin mo na ngayon ang mga pagkakamali mo. Para sa pambabastos mo noon sa lahat ng naging customer mo. At sa puro masasakit na salita na binibitawan mo. Humingi ka ng maayos na tawad. Baka pag-isipan ko pang palampasin to. Simulat sa pool. Ang gusto ko lang naman ay matuto kang rumespeto sa kapwa. Wala akong ginawang masama, bakit ako hihingi ng tawad? Sinadya mo akong isabotahe. Dinala mo pa ang mga tao sa kumpanya nyo. Para lang tangkilikin ang tindahan ni Liu sa tapat. Nagkampihan pa kayo para sadyang pabagsakin ang negosyo ko. Ikaw ang dapat humingi ng tawad. At kailangan mo ring bayaran ang lahat ng naging lugi ko. Pagkatapos ng napakaraming taon kong pinatakbo ang tindahang ito. Ang negosyo ko at lahat ng mga customer ko, sinira mo. Kailangan mo akong bayaran. Kahit isang sentimo, walang kulang. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi natin naayos ito ngayon. Kailangan mo akong bayaran. Kahit isang sentimo, walang kulang. Hindi ka makakaalis dito hanggat hindi natin naayos ito ngayon. Nakakatawa. Gusto ko sanang itanong, anong lugi naman ang dapat kong bayaran sa'yo? Tinulungan mo si Liu Jiandong sa tapat para agawin ang lahat ng mga customer ko. Sinira mo ang negosyo ko. Kailangan mo akong bayaran ng 1,000,000. At huwag mong isiping pwedeng kulangin kahit isang sentimo. Ang kapal naman ng mukha mong maningil ng ganyan kalaki.
Tingnan mo nga muna kung karapat-dapat ka. Sinasabi ko sa iyo, Zoe, kapag hindi ka pumayag ngayon, may kalalagyan ka talaga. Hindi lang kita guguluhin. Susugurin ko rin ang kumpanya niyo para magwala. Araw-araw akong magmumura sa tapat ng pinto niyo. Sisiguraduhin kong hindi kayo matatahimik ng mga kasamahan mo. Tinutupad ko ang mga sinasabi ko. Dahil ayaw mo talagang magbago. At napakatigas ng ulo mo. Huwag mo akong sisisihin kung wala na akong pakialam sa pinagsamahan natin. Ipapapulis na kita. Magtatawag ka ng pulis, may ebidensya ka ba? Wala ka namang mapapatunayan. Kahit dumating pa ang mga pulis, wala silang magagawa sa akin. Huwag mo nga akong takutin. Sigurado ka bang wala talaga akong ebidensya? May tinatawag tayong dashcam. Alam ko na noon pa man na hindi ka titigil. Kaya naghanda na ako ng maigi. May tinatawag tayong dashcam. Alam ko na noon pa man na hindi ka titigil. Kaya naghanda na ako ng maigi. Yung pagbasag mo sa sisi at pag-spray ng pintura sa parking lot. Pati ang pagbutas mo sa mga gulong ko. Lahat yan ay nakuhaan ng dashcam ko. Alingwang sa pagkakataong ito. Maghintay ka na lang na makalaboso. Hindi. Imposible yan. Paano ka magkakaroon ng dashcam? Ikaw ang sumira sa negosyo ko. Sinira ko lang naman ang kotse mo. Gantihan lang yan. Kaya patas lang tayo. Hindi ako ang sumira sa negosyo mo, kundi ikaw mismo. Ikaw mismo ang hindi marunong rumespeto sa mga customer mo. Bastos ka at walang modo. Tinitipid mo pa ang mga materyales nyo. Kaya umalis ang lahat ng mga customer mo. Kasalanan mo rin naman ang lahat ng ito. Hindi ikaw ang may kasalanan. Lahat ng to ay kasalanan mo. Hello, sa pulisya po ba ito? Gusto ko pong mag-report. May tao pong sinadyang sirain ang mga ari-arian ko. Kumpleto po ako sa ebidensya. Ang address ko po ay nasa. Ikaw ba si Wang Gifang? May nagreklamo sa iyo tungkol sa sinadyang paninira ng ari-arian. Sumama ka sa amin sa presinto. Wala po akong ginagawa, sini-set up niya lang ako. Hindi ko po sinira ang kotse niya. Huwag niyo akong hulihin. Sir, heto po ang lahat ng ebidensya ng mga ginawa niya. Teka, hindi ba yan ang may-ari ng Wangji Fast Food? Grabe, sinadya niya talagang sirain ang kotse ng iba. Napakasama talaga ng budhi. Palagi pa naman siyang nakikipag-away dito araw-araw. Ang pangit na nga ng ugali, napakataray pa. Ngayon, gumawa siya ng gulo kaya hayon, dinampot siya. Buti nga sa kanya, ginusto niya yan eh. Manager Zhu, kararining ko lang po tungkol dito. Para sa susunod na hakbang, pwede ko na pong umpisahan ang legal na proseso para kasuhan si Huang Gaifen at singilin siya para sa pagpapaayos ng kotse, pati na rin sa bayad pinsala sa perwisyo. Para sa kanya, ang mapahiya sa harap ng maraming tao ay mas masakit pa kaysa sa kahit anong babayaran niya. Diyos ko. Diyos ko po. Yun lang ang tanging inaasahan ko eh. Idol Zhou, ang lupit mo talaga. Ikaw lang mag-isa ang nakatapat kay Aling Wang. Sa wakas, tahimik na rin, na hindi na natin siya maririnig na nag-iskandalo. Nakakagaan ng loob makita yung nakasimangot niyang mukha. Marunong lang talaga akong gumamit ng batas para protektahan ang karapatan namin ng asawa ko. Pero hindi ako ang totoong panalo rito, kundi si Liu Jiandong. Mga manonood, ang lokasyon ko po ngayon ay nandito sa tapat ng Liuji Fast Food sa may bandang mga office buildings. Ang maliit na kainan na ito na kailan lang nagbukas ay ang pinakasikat ng kainan ngayon sa buong lugar na ito dahil sa opisyal na sertipikasyon sa kalinisan mula sa Food Safety Supervision Bureau. Dagdag pa ang dekalidad na pagkain nila. Tuluyan ng nabihag ng Liuji ang panlasa ng mga empleyado rito. Araw-araw, madaling araw pa lang, si Kuya Dong na mismo ang pumupunta sa palengke para mamili ng mga sangkap kaya sigurado ang sariwang kalidad nito. Ang linis ng pagkain nila tapos malasa pa. Malinis at tagos hanggang laman ang sarap ng mga putahe nila. Araw-arawin ko man, hindi ako magsasawa. Di hamak na mas masarap ito kaysa sa dating kainan dito.
Kuya Dong, isang twice-cooked pork rice bowl sa table 3. Pakibilis, ayos, sige. Parating na. Pasensya na po, mga boss. Pakihintay lang po ng sandali. Kuya Liu, ngayong buwan, ang gastos sa pagkain ng kumpanya natin ay nasa mahigit 300,000 na. Binayaran ko na ng buo para sa'yo. Sir Zhu, maraming salamat po talaga. Kung wala po kayo, wala sana ako ngayon. Kailangan ko po kayong ilibre ng kain para makapagpasalamat po ng maayos sa inyo. Naku, huwag na po. Deserve mo ang perang yan. Nakuha mo yan dahil sa galing mong magluto. Dahil sa pagiging tapat mo at sa magandang serbisyo mo. Binigyan lang kita ng pagkakataon para maipakita ang galing mo. Salamat po. Sa mga susunod na araw, kailangan mo nang tumayo sa sarili mong mga paa. Naniniwala akong mas lalayo pa ang mararating mo. Heto nga pala ang isang pangmatagalang kontrata para sa catering natin. Kinakatawan ko ang kumpanya para formal na makipagkontrata sa'yo. Mula ngayon, ang tanghalian sa opisina ay ipinagkakatiwala ko na ng buo sa'yo. Salamat po, Sir Zhu. Pangako po, hindi ko kayo bibigyan. Kung anong nangyari sa akin ngayon, lahat ng to kasalanan mo. Yung ibinayad ko para sa pagpapaayos ng kotse mo. Naubos ang lahat ng ipon ko dahil doon. Zoe, hindi pa tayo tapos. Uy, nabalitaan nyo ba? Pagkalaya ni Ate Wang, abay nagla-livestream pa pala sa internet para magpaawa. Sinisiraan pa si Kuya Yi. Ang kapal talaga ng mukha, nakakadiri. Ang sabi niya, gusto raw siyang pagsamantalahan ni Kuya Yi. At dahil hindi siya pumayag, kaya raw sila nagkaaway. Sabi pa niya, lumalaban lang daw siya para ipagtanggol ang karapatan ng mga nagtitinda. Ang matindi pa, may mga uto-uto namang naniniwala sa kanya. Hay naku, kunyari pa siyang inosente at kawawa. Tapos lahat ng paninira ipinukol na kay Zoe. Wala yan. Yung estilo niyang baligtarin ang kwento. Mas matindi lang ang karma na babalik sa kanya kapag sumablayan. Kaunti lang po nitong ulam. Mga Kalev, tingnan nyo naman oh. Isa lang naman po akong tapat at tahimik na nagtitinda. Pero sinasadya po nila akong pag-initan at sirain. Magsasara na yata ang tindahan ko dahil sa kanila. Nakikiusap po ako, suportahan nyo sana ako. Para lang po may makain ako. Maghintay ka lang, Ate Wang. Malapit mo nang matikman ang sarili mong karma. Kapag nalaman ng lahat na niloko mo sila, ang galit nila ang magiging pinakamasakit mong parusa. Mga ka-fam, maawa naman po kayo sa akin. Tangkilikin nyo naman po ang tinda ko. Salamat po kay boss sa ibinigay niyong malaking rocket. Maraming salamat po sa suporta, boss. Huwag kayong magpapaloko sa kanya. Isang malaking sinungaling ang tinderang iyan. Humingi lang ako ng konting dagdag na atsara, pinahiya na niya ako at sinabihang gahaman. Totoo yan, may nakita pa nga akong langaw sa pagkain niya. Hindi na nga niya ibinalik yung pera ko, pinalabas pa niyang sinisiraan ko lang siya para makakwartang libre. Manloloko ka. Nagpapaawa ka pa para lang maloko kami. Ang tanga namin para kumain pa sa pwesto mo. Hindi totoo yan. Umalis kayo, magsilayas kayong lahat. Hindi ko na kailangan ang benta nyo. Uy, nabalitaan nyo ba? Umuwi na daw ang asawa ni Ate Wang na si Zhao Daqiang. Sabi nila, nag-abroad daw yon at kung ano-anong trabaho ang pinasok. Pagbalik niya, nakita niyang lugmok na ang negosyo nila dahil kay Ate Wang. Ayun, binugbog tuloy siya. Puro pasa at nangingitim yung mukha. Narinig ko rin yan. Likas na nananakit talaga ng asawa yang si Zhao Daqiang. Dati pa man, lagi na niyang sinasaktan si Ate Wang. Ngayong umuwi siya at nakitang bumagsak ang negosyo nila. Siguradong hindi siya palalampasin noon. Buti nga sa kanya. Ginusto niya yan eh. Parang awa nyo na, kumain po kayo sa pwesto ko. Mura na, masarap pa po. Nakikiusap po ako.
Wala kang kwentang babae ka. Kahit isang customer hindi mo mahatak. Mukhang nangangati na naman yang katawan mo ah. Gusto mo atang makatikim, ano? Mali na po ako. Huwag mo akong saktan, hindi na po maulit. Maghahanap pa ako ng mga customer. Makakahanap din ako ng customer, wala kang silbi. Ah, Wala kang kwentang babae ka. Kahit isang customer, hindi ka makakuha. nagpapakahirap akong magtrabaho sa ibang bansa. Tapos sisirain mo lang ang tindahan natin ng ganito. Papatayin kita sa bugbog. Tama na, wag mo nang saktan. Baka makapatay ka na niyan. Problema ito ng pamilya namin. Wala kayong pakialam dito. O baka gusto niyo ring makatikim. Akin na ang pera, magkakaraoke ako. Bilis, wala na akong pera. Wala na nga akong pera, kahit isang kusing. Yung pambayad sa pagpapagawa ng sasakyan ni Zoe. Naubos na doon ang lahat ng ipon ko. Ngayon, pati pang matrikula sa kolehiyo ng anak natin, wala na tayo. Wala na talaga akong pera. Kahit patayin mo pa ako sa bugbog, wala na akong maibibigay. Kasalanan mo to, wala kang kwentang babae ka, hindi ka kasi marunong magpatakbo ng negosyo. Hinayaan mong agawin ni Zoe ang mga customer natin. Kaya tuloy wala akong magastos ngayon. Kahit patayin kita ngayon, kailangan mong maglabas ng pera. Hayop kang babae ka, masyado na kitang pinagbibigyan. At may gana ka pang sabihing wala kang pera. Tulong, tama na, parang awa mo na. Tulungan niyo po ako. Ah! Tulungan niyo ako. Huwag mo na akong saktan, tulong. Tama na. Tulungan niyo po ako. Wala na talaga akong pera, tulong. Huwag po, parang awa niyo na. Tulungan niyo ako. Wala na talaga akong pera. Tulong, tama na, huwag mo na akong saktan. May tutulong ba sa akin? Grabe, ang lupit naman ng lalaking yan. Baka kung mapano na yung babae kapag hindi pa siya tumigil. Nakakatakot talaga kapag may pang-aabuso sa asawa. Hindi rin naman tayo makalapit para umawat eh. Mahirap na, baka tayo pa ang mapagbalingan niya ng galit. Tingnan ko lang kung may makakapagligtas pa sa'yo ngayon. Katapusan mo na, itigil mo yan. Sino ka ba? Problema ito ng pamilya ko. Wala kang pakialam dito. Ang pananakit ng babae, hindi na lang basta problema ng pamilya. Sino ka ba? Away pamilya to. Wala kang pakialam. Nananakit ka ng babae, kaya hindi na yan away pamilya. Bitawan mo nga ako. Kung hindi, pati ikaw upakan ko. Subukan mong gumalaw, tatawag talaga ako ng pulis. Aba, nakikialam ka pa talaga, ha? Sawang-sawa ka na yata sa buhay mo, makakatikim ka sa akin. Ang ginawa mong pananakit at pambabastos kanina. Na-record ko na lahat. Kung susubukan mo pang manakit, tatawag na talaga ako ng pulis. Para makulong ka at pagbayaran mo to. Huwag mo nga akong takutin. Hindi ako naniniwalang tatawag ka. Gusto mong malaman kung nananakot lang ako, subukan mo para makita mo. Sino ka ba talaga para makialam sa buhay ko? Nagtatrabaho ako sa building sa tapat. Ang pangalan ko, Zoe. Putik, ikaw pala yung. Zoe na sumira sa negosyo naming fast food. Zoe, bitawan mo ko. Hindi pa tayo tapos. Zoe, bitawan mo sabi ako, eh. May araw ka rin sa king. Huwag kang tumanga dyan, tumawag ka na ng pulis. Hello, pulis. Punta po kayo rito, bilis. May nanggugulo rito at nananakit ng tao. Nandito po sa ibaba ng building sa Wangji. Sa harap mismo ng fast food. Zoe, bitawan mo ko. Hindi pa tayo tapos. Ikaw ang sumira sa pamilya ko. Wala na kaming negosyo, wala na kaming pera. Sisirain din kita. Bitawan niyo ko, umayos ka nga riyan. Wala naman akong ginagawang masama ah. Mga sir, ito po yung video na binubugbog at minumura niya ang asawa niyang si Wang Deifen. Pati po yung pag-record ko nung susubukan niya sana akong saktan. Nandito po lahat ng ebidensya. Sige po, kami na ang bahalang mag-imbestiga at aresto sa kanya. Sumama po kayo sa presinto para makapagbigay ng statement. Zeo, Manager Zhao. Gusto.
Gusto ko sanang itanong, bakit mo ako tinulungan? Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong paninira at pananakit sa'yo. Pwede mo naman sana akong hayaan na lang. Kahit ano pa ang naging pagkatao mo noon, o kahit gaano karami pa ang nagawa mong kasalanan, hindi iyon sapat na dahilan para saktan ka ng ganyan. Kailanman ay hindi naging tama ang manakit ng kapwa. Walang sinuman ang dapat makaranas ng ganyang pang-aabuso. Sir Zhao, patawad talaga. Maling-mali talaga ako. Naging sobrang yabang ko noon. Sobrang tigas ng ulo ko. Wala akong naging respeto sa iba. Ininsulto pa kita. At sinira ko pa yung kotse mo. Sobrang nakokonsensya talaga ako ngayon. Sana, mapatawad mo ako. Kahit huli na ang paghingi mo ng tawad, tinatanggap ko na. Kalimutan na natin ang nangyari at ibaon na lang sa limot. May magaling kaming legal team sa kumpanya. Kung gusto mong kasuhan si Zhao Daqiang para humingi ng danyos, o kaya naman ay asikasuhin ang pag-alis mo, pwede kong ipakausap sa iyo ang aming mga abogado. Sila na ang bahalang tumulong sa iyo ng libre. CJ, salamat. Maraming salamat sa iyo. Napakabuti mong tao, Sir Zhao. Ang pinakamahalaga ngayon ay pumunta ka ng ospital para ipasuri ang mga sugat mo. Itago mong maigi ang lahat ng ebidensya. Napakahalaga niyan para maipaglaban mo ang karapatan mo. Bakit ka nandito? Nakita ko kasing may nakadikit na karatula sa pinto na ililipat na ang pwesto. Akala ko ba na ibenta mo na ang pwestong ito? Anong hinihintay mo pa rito? Isinara ko na itong kainan. Nakausap ko na rin ang bibili ng pwesto. Hindi na ako magnenegosyo ng pagkain. Nandito lang ako para hintayin sana si Sir Zhao. Gusto ko lang sanang magpasalamat ng personal. At magpaalam ng maayos sa kanya. Sir Zhao, maraming salamat talaga. Salamat sa pagligtas mo sa akin nung araw na yon. At sa pag-alok mong tulungan ako ng mga abogado nyo para ipaglaban ang karapatan ko. Naging sobrang hangal ko lang talaga noon. Ang pagiging bastos ko ay hindi lang kawalan ng respeto sa'yo, kundi pati na rin sa mga customer na inaway ko. Mula ngayon, pagbubutihan ko na ang trabaho at buhay ko. Hindi ko sasayangin ang tiwala mo sa akin. Sa susunod, mas mag-isip ka muna ng mabuti bago kumilos. Seryosohin mo lang ang bawat araw, ayos na yon. Opo, Supervisor Zhao. Gagawin ko po. Mauuna na po ako. Paalam po. Sige, mag-ingat. Ate Wang. Supervisor Zhao. Ikaw pala yan. Alam kong napakagaling mong magluto. Laging siksik sa lasa't bango ang mga luto mo dati. Marami ang gustong-gusto yon. Lumalaki na ang negosyo ng Liu Ji ngayon. At tamang-tama, kailangan nila ng isang bihasang kusinera. Inirekomenda kita na magtrabaho sa Liu Ji. Gusto mo ba? Supervisor Zhao. Ako po, pwede ba talaga? Naman. Bilib na bilib si Liu Jiandong sa galing mo. Buong puso kanyang tatanggapin doon. Maraming salamat po, Supervisor Zhao. Maraming salamat po talaga. Gusto ko po, sisiguraduhin ko pong magsusumikap ako. Magtatrabaho ng matapat, at pagbutihan po talaga ang trabaho ko. Boss Liu, pasensya na po. Masyado po akong naging padalos-dalos dati. Hindi ko po pinag-isipang mabuti ang mga ginawa ko. At nakagawa pa po ako ng mali. Nabigyan ko pa kayo ng malaking problema at abala. Sobra po talaga akong humihingi ng tawad. Sana po mapatawad niyo ako. Huwag na nating pag-usapan ang nakaraan. Sinabi na sa akin ni Supervisor Zhu na nagbago ka na. At alam ko rin na napakagaling mong magluto. Tamang-tama, kailangan ko ng kusinera dito. Kung gusto mong manatili at magtrabaho ng maayos, malugod kitang tatanggapin. Opo, gusto ko po. Talagang magsusumikap po ako. Hindi ko po sasayangin ang tiwala ninyo ni Supervisor Zhao. Halika na, ililibot kita sa kusina para maging pamilyar ka. Mula ngayon, magkakatrabaho na tayo. Manager Zhao, espesyal kong niluto para sa iyo itong pork rice bowl. Dinamihan ko rin ang paborito mong atsara. Tikman mo kung magugustuhan mo. Pasensya na sa mga nangyari dati. Hindi sana kita pinagsalitaan ng masama ng dahil lang sa kaunting atsara. Sorry talaga. Yan, napakasarap pa rin ang timpla mo. Manager Zhu, magaling talagang magluto si Ate Wang. Ilang araw pa lang siya rito, pero patok na agad sa mga customer ang luto niya.
Malaking tulong talaga siya sa akin. Si Boss Liu kasi ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Pati na rin po ikaw, Manager Zhou. Kung wala kayo, hindi ko alam kung anong nangyari na sa akin ngayon. Pangako, pagbubutihan ko na ang trabaho ko. Magpapakabuti na po ako. Hindi ko na ulitin ang mga pagkakamali ko dati. Mabuti yan. Kalimutan na natin ang nakaraan, tapos na yon. Ang mahalaga, magkasundo tayong lahat mula ngayon. At mamuhay tayo ng tahimik at maayos, sapat na yon. Mas malutong at masarap itong atsara ngayon na. Mukhang may bago kang diskarte rito, Ate Wang. Dati kasi, akala ko walang kwenta ang atsara. Kaya ginagawa ko lang ng basta-basta. Ngayon ko lang na-realize na mapa-main dish man yan o side dish. Basta iniluto mo ng may pagmamahal. Mararamdaman at malalasahan yan ng mga customer. Sa ilang araw ko rito sa kusina, ang dami ring itinurong patakaran sa akin ni Boss Liu. At unti-unti ko nang naiintindihan. Sa pagnenegosyo, hindi pwede yung puro ka lang angas. Kailangan ng malinis na konsensya at pusong totoo. Tingnan mo, ilang araw pa lang ako rito. Pero ang dami na agad na kumakain dito. Sobrang nakakatuwa at nakakapagpasalamat talaga. Kaya gusto kong pagbutihin palalo. Itinuturing ko ng sarili kong tahanan ang kainang ito at dito na ako magsisikap. Haha, dahil din yan sa angking galing mo. Ang bilis mong matuto eh. Kahapon nga lang, may isang suki na nagtanong sa akin. Nagpalit ba sila ng bagong kusinero? Mas masarap at lasang bagong luto iyong ulam na baboy ngayon kaysa dati, ah. Ang sasarap talaga ng luto ni Chef Wang. Mas malinamnam pa kaysa sa dating Wang's Restaurant. Na, tama ka. Gumanda rin ang pakikitungo nila. Ang dami palagi ng bigay nilang ulam. Ate Wang, ang sarap talaga ng luto mo. Maraming salamat sa inyong lahat. Salamat at nagustuhan ninyo ang luto ko. Pagbubutihan ko palalo ang pagluluto, para hindi masayang ang suporta ninyo sa akin. Sige, maiwan ko na muna kayo at babalik na ako sa opisina. May meeting pa kasi ako mamayang hapon. Dadaan na lang ulit ako mamaya. Boss Zhou, espesyal ko po itong niluto para sa inyo. Kainin niyo po ito kapag nag-overtime kayo mamayang hapon para hindi kayo magutom. Hahaha. Tingin mo ba, sumobra na siya sa akin? Ayan, luto na ang pagkain. Waiter, o-order po. Bigyan mo ako ng isang order ng maanghang na baboy. Tapos isang ensaladang seaweed. Gusto ko yung baboy, sobrang anghang. At iyong ensaladang seaweed, dapat sobrang asim. Kontian mo lang ang asin, ha, konti lang. Damihan mo ang suka. Tapos iyong kanin, dapat bagong saing. Bawal ang masyadong matigas, bawal din ang malata. Kapag hindi sakong-sakto yan, hindi ko kakainin. Ate Wang, ang dami namang arte ng customer na yon. Bilin pa talaga na dapat daw pinakamaanghang iyong baboy. At pinakamaasim naman daw ang ensalada. Pati kanin, dapat saktong-sakto lang din daw. Ingatan nyo na lang po pagtimpla, ha. Ah, siya pala. Ate Wang, medyo maalat po itong atsaran nyo. Pwede po bang bawas-bawasan ang alat sa susunod? Maalat, di huwag mong kainin. Naghahanap ka lang ng gulo, bakit ba ganyan ang ugali mo? Ganito talaga ako, anong magagawa mo? Ano, gusto mo payatang ako ang humingi ng tawad sa'yo. Kung hindi ka kakain, lumayas ka, huwag kang nakaharang dito. Umalis na siya. Nandito ba iyon para manggulo lang? Sige, alam ko na. Aayusin ko ang luto, para wala nang masabi ang mga customer. Sir, heto na po ang order nyo. Enjoy po.
Ito na ba ang pinakamaanghang? Boss Wang, sinasadya mo bang buwisitin ako? Wala man lang ang hangtong pork belly. Sir, pasensya na po. Baka nakulangan lang po sa sili. Ipagluluto ko po kayo ulit. Sandali lang po. Ulitin, bakit naman ako maghihintay? Nung nasa Wangji ka pa. Hindi ganyan ang tono mo nung pinapahiya mo ko ah. Bakit, ngayong nakikisilong ka na lang, nagbabait-baitan ka na? Sir, mali po ako noon. Humihingi po ako ng tawad. Gagawan ko po kayo ng bago ngayon din. Sisiguraduhin ko pong magugustuhan nyo na. Huwag na po kayong magalit. Sir, pasensya na po talaga. Pagkukulang po namin, ipapagawa ko po ulit kay Chef Wang ang order nyo. Sigurado pong papasa na ito sa panlasa nyo. Okay lang po ba? Sino ka ba? Wala kang pakialam dito. Siya ang kailangan ko. Alam nyo ba? Kung anong ginawa niya sa akin noon sa Wangji. Sinabi ko lang naman na masyadong maalat ang pagkain. Pinagmura niya na ako't sinabing naghahanap ako ng gulo. Hinagis pa niya ang pagkain. Kaya nandito ako ngayon para maningil. Kaya pala ganyan na lang kagalit si Sir. Pero nagbago na naman na si Chef Wang eh. Maayos na rin ang ugali niya. Dapat marunong na rin tayong magpatawad. Nagbago. Ang aso, kahit kailan hindi titigil sa pagkain ng tae. Ipaparanas ko sa kanya ngayon. Kung paano pahirapan. O, alam mo ba kung bakit? Masyadong maasim tong siwig na to, hindi makain. Ulitin mo. Kapag hindi ko pa rin to nagustuhan, wawasakin ko ang mismong tindahan na to. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho rito. Pasensya na po. Ako po ang nagkamali noon. Kaya humihingi po ako ng tawad. Sir, sumusobra na po kayo. Humingi na nga po ng tawad si Ate Wang. At handa pa siyang ulitin yung order nyo. Huwag nyo na po siyang pahirapan. Hamak na server ka lang, kaya wag mo akong pakialaman. Subukan mong sumagot pa, pati ikaw mumurahin ko. Sir, pakiusap po, irespeto nyo naman ang mga empleyado namin. At irespeto nyo rin po ang tindahan namin. Kung hindi po talaga kayo nasisiyahan, pwede po naming i-refund ang binayad nyo. Pero hindi po pwede yung nanggugulo kayo rito. Eh ano naman kung magwala ako? Magwawala talaga ako ngayon. Ano namang magagawa ng bulok nyong tindahan sa akin? Itigil mo yan. Sino ka ba? Huwag kang makialam dito. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, nanggugulo ka ng ibang tao rito. At hindi ko hahayaang maghanap ka ng away. Ate Wang, ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Manager Zhao, ayos lang po ako. Ako po ang may mali noon. Nandito po siya para maningil sa ginawa ko. Alam kong pinahirapan ka ni Ate Wang noon. At may galit ka pa rin sa kanya. Kahit sino naman. Kung naranasan yon ay talagang magagalit. Naiintindihan ko yon. Aba, alam mo naman pala. Kaya wag ka nang makialam dito. Ngayong araw, kailangan niya talagang humingi ng tawad sa akin. At bayaran ako sa mga pinsala niya. Pwede siyang humingi ng tawad. Pero hindi ka pwedeng manghingi ng bayad at lalong hindi mo siya pwedeng abusuhin. Totoo namang naging masungit at walang modo si Ate Wang noon. Inaamin naman niya ang mga naging pagkakamali niya. At paulit-ulit siyang humihingi ng tawad at nagbabago. Tingnan mo naman ngayon, nilunok na niya ang pride niya. Para lang makapagtrabaho ng maayos dito. Taimtim siyang nagluluto. At sobrang galang na sa mga customer. Bumabawi na siya ngayon sa mga naging pagkakamali niya noon. Kitang-kita naman natin ang pagbabago niya nitong mga nakaraan. Kaya sana, lawakan natin ang pangunawa para sa kanya. Wala namang taong perpekto. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang mahalaga, marunong siyang tumanggap ng mali at nagbabago. Hindi yung patuloy nating isusumbat ang nakaraan niya. At magiging malupit porket tayo ang nasa tama. Tama ang sinabi ni Supervisor Zhou. Talagang nagbago na ngayon si Ate Wang. Matuto tayong magpatawad kung kaya naman. Hindi na kailangang pahirapan pa siya. Tapos na ang mga nangyari noon. Ibaon na natin sa limot.
Kaya lang, hindi ko pa rin matanggap eh. Sumobra talaga siya sa akin noon. Sir, pasensya na po talaga sa mga nagawa ko noon. Hindi po sana ako naging bastos sa inyo. Hindi ko po sana kayo sinigawan at itinapon ang pagkain ninyo. Buong puso po akong humihingi ng tawad sa inyo ngayon. Patawad po. Sana mapatawad niyo ako. Humingi na siya ng tawad. At totoong nagbabago na siya. Sana, bigyan mo siya ng isa pang pagkakataon. Kung palalagpasin mo na ito ngayon. Kami dito sa Liu Jie ay nakahandang ipagluto ka ng libreng tanghalian na magugustuhan mo. Bilang munting pambawi na rin namin sa inyo. At bilang pambawi na rin ni Ate Wang sa nangyari. Sige na nga, tinatanggap ko na ang tawad nyo. Hindi na kailangan ng kung ano pang pambawi. Gusto ko lang naman ng hustisya. At gusto ko lang ding makita. Kung talagang mababago niya ang masamang ugali niya noon. Maraming salamat po sa pagpapatawad ninyo, sir. Pagbubutihin ko na po ang trabaho ko mula ngayon. Pangako, hindi na maulit yung dati. Hay, mabuti naman kung ganoon. Ngayong maayos na ang lahat, masaya na tayong pare-pareho. Ate Wang, ipagluto mo ulit si Sir. Nang masarap na tanghalian na magugustuhan niya. Siguraduhin mong sakto sa panlasa niya, ha? Opo, lulutuin ko na po ngayon din. Sir, pasensya na po talaga ulit. Hindi rin po naging maganda ang trato ko sa inyo kanina. Pasensya na po at napasama ang loob nyo. Upo po muna kayo, ilalabas na po agad ang pagkain. Wala yon, kalimutan na natin yon. Masyado rin akong nagpadalos-dalos kanina. Hindi sana ako nag-eskandalo at nang abala rito. Pasensya na talaga. Sige na, bumalik na kayo sa trabaho. Hay. Ayos lang po, naiintindihan po namin kayo. Sana po bumalik-balik kayo rito sa Liu Jie. Napakasarap po talaga magluto ni Ate Wang. Sir, tikman niyo po ito. Salamat, Ate Wang. Elnen, ang sarap. Mas masarap to kaysa dati ah. Pati ang pakikitungo nyo mas umayos na. Dadalasan ko na ang punta rito. Sana ipagpatuloy nyo lang yan. Huwag na kayong babalik sa dati nyong gawi. Salamat po, sir. Opo, makakaasa po kayo. Salamat po sa pag-unawa niyo. Mr. Zhao, nandito po pala kayo. Yung dati po ba ulit, yung pork belly po na sobrang anghang. Tapos seaweed salad na sobrang asim. Huwag muna, bawas-bawasan nyo muna ang anghang ng pork belly ngayon. Yung seaweed naman, tama lang dapat ang asim. Sige po, Mr. Zhao, sandali lang po. Ipagluluto ko na po kayo agad. Ate Wang, lalong gumaganda ang reputasyon ng kainan natin ngayon. Ang dami-daming pumupunta rito para lang matikman ang luto mo. May mga nagsasabi pa nga, tayo raw ang may pinakamasarap na pagkain dito sa buong kalye. Dahil to lahat sa tulong niyo ni Manager Zhao. Kung hindi dahil sa inyo, baka matagal na akong sumuko. At hindi rin sana ako magbabago ng ganito. Ngayon, hindi lang sumarap ang luto mo. Pati ang serbisyo mo, napakahusay na. Gustong-gusto ka na ng mga customer natin. Pinaghirapan mo ang lahat ng yan. Buwisit. Inagaw na ng Liu Jie na yan ang lahat ng customer dito ah. Sino pa ang babalik para kumain ng dumplings ko? Si Aolong. Halika nga rito sandali. Sir, ano po ang order ninyo? Bagong luto lang po ang aming espesyal na braised meat. Gusto niyo po bang tikman? Siya Olong, parang namumutla ka ah. Ipinagluto kita ng mainit na sabaw. Inumin mo na habang mainit pa. Nako, wag na po. Pumasok lang po ako para magpahinga saglit, alis din po ako agad. Boss, medyo kaduda-duda po yung lalaki kanina. Pumasok nang hindi umu-order at panay lang ang palihim na pagkuha ng litrato. Nagtatanong-tanong patungkol sa mga ginagamit nating sangkap. Hayaan mo na, baka kakumpetensya lang natin na nagmamasid. Gawin na lang natin ng maayos ang trabaho natin. Siguruhin nating malinis at sariwa ang mga sangkap, para wala silang masabing masama laban sa atin.
Boss Liu, sa tingin niyo po, baka naman sinadya siyang ipadala ni Linda Kiang mula sa kabilang tindahan. May narinig po kasi akong customer kahapon na nagsabi na humihina na raw ng humihina ang benta ng Lin's Dumplings. Kung saan-saan daw tayo sinisiraan ni Linda Qiang. Huwag mo nang masyadong isipin yon. Wala tayong ginagawang masama, kaya wala tayong dapat ikatakot. Basta't pinagbubutihan natin ang pagluluto. At totoo tayo sa mga customer natin. Kahit ano pa ang sabihin ng iba. Alam ng mga tao kung ano ang totoo. Sinasabi mo bang may ginagawa silang bagong putahe? At braised meat pa? Opo, boss. Gagawa rin po ba tayo ng braised meat? Hindi. Hindi tayo gagawa niyan. Iba ang gagawin natin. Kumuha ka ng ilang mga tambay dyan. Tapos maghanda ka ng mga panis na braised meat at mga sirang sangkap. Bukas ng tanghali, tuturuan natin ng leksyon ang tindahan ni Liu. Masusunod po. Waiter, o-order po kami. 2 order ng braised duck wings. 2 order ng lemon chicken feet. At 2 kanina rin po. Sige po, sandali lang po ha. Ay serve po agad namin ang pagkain nyo. Sir, nandito na po ang in-order ninyo. Sana po magustuhan ninyo. Kung hindi po swak sa panlasa ninyo, sabihin niyo lang po agad sa akin. Ano ba tong pagkain na to? Napakabaho, amoy mapanghi. Gumamit ba kayo ng panis na sangkap? Pagkagat ko kanina, may nakain pa kung anong dumi. Gusto nyo ba kaming patayin? Sinasabi ko sa inyo, hindi pa tayo tapos ngayong araw. Imposible yan. Ang mga pakpak ng bibe na yan, ngayong umaga ko lang iniluto. Sariwa lahat ng mga sangkap na binili namin. Hinding-hindi yan panis. At imposibleng may dumi riyan. Aba, nagagawa mo pang magpalusot. Tingin ko, sinasadya mo talaga to. Noong nasa Wangji ka pa, napakayabang mo na at wala sa katwiran. Hindi rin sariwa ang mga tinda mong pagkain. Ngayong lumipat ka rito sa Liujay, hindi pa rin nagbabago ang masama mong ugali. Gusto mo kaming lokohin gamit ang mga bulok na sangkap. Tingnan nyo to, pagkain to mula sa tindahan nyo. Kinuha ko to ng patago sa may pinto ng kusina nyo kanina. Puro amag na. Ano pang may dadahilan mo ngayon? Sandali lang po, Ginoo. Huwag kayong magbintang ng ganyan. Hindi sa amin ang pagkain yan. Lahat ng tinda namin dito ay bagong luto araw-araw. At hindi ganyan ang balot namin. Sinasadya nyo kaming siraan. Sinisiraan. Bakit naman kita sisiraan? Makinig kayo, wag na kayong kumain dito. Ang kusinero ng tindahang to, manloloko na noon pa sa dati niyang kainan. At hanggang ngayon, gumagamit pa rin ng mga panis na sangkap. Panigurado, sasakit ang mga tiyan nyo diyan. Baka malason pa kayo. Halata namang sinasadya niyong gawan kami ng kwento. Hamak na waiter ka lang, ang lakas ng loob mong makialam. Subukan mo pang makialam, wawasakin namin tong tindahan nyo. Kayong dalawa, pakiusap, itigil nyo na ang paninira nyo. Kung hindi, tatawag ako ng pulis. Ang paninira ng kapwa. At panggugulo ay may parusa sa batas, pulis. Sige, tumawag ka kung matapang ka. Gusto lang naming ipaalam sa lahat ngayong araw. Napanloloko lang ng tao itong Liu Jie. Bakit hindi kayo magsumbong na nilalason nyo ang mga customer sa panis ninyong sangkap? Siguro kasi, may tinatago kayong kalokohan, ano? Ano bang pinag-aawayan nyo rito? Araw-araw akong kumakain dito. Laging sariwa ang mga pagkain dito sa Liu Jie. Imposibleng gumamit sila ng mga pasong sangkap. Sino ba kayo ha?
Kasabwat yata kayo ng mga yan eh. Kaya pala panay ang tanggol nyo sa kanila. Sigurado akong binayaran lang kayo ng mga yan para pagtakpan ng mga kalokohan nila. Puro kakalokohan. Matagal na akong suki rito. At nagsasabi lang ako ng totoo. Kayo itong gumagawa ng chismis at ng gugulo rito. Ano bang motibo ninyo ha? Nga, madalas din akong kumain dito. Talagang sariwa ang mga pagkain sa Liuji. At napakalinis din ng lugar nila. Baka naman nandito lang kayo para manira. Tama. Wala kaming ginagawang masama kaya wala kaming itinatago. Kung matapang kayo, ilabas nyo ang ebidensya nyo. Patunayan ninyong sariwa talaga ang mga sangkap ninyo. Narinig ko lahat ng pinag-usapan nyo kanina. Siyempre, may ebidensya kami. Ang kusina namin ay may naka-livestream na hisi ng 24 oras. At sa tuwing magluluto kami, palagi naming ipinapakita sa kamera ang expiration date ng mga sangkap. Kaya walang basihan ang mga paratang ninyo. Umamin na kayo, sino ang nag-utos sa inyo ha? Ang Linja Dumpling Shop ba sa tapat? Kapag hindi pa kayo nagsalita kung sino ang nasa likod nito, tatawag na kami ng pulis. Huwag na kayong tumawag na kami na ang mali. Hindi namin ito sinasadya. May nagbayad lang sa amin para pumunta rito at gumawa ng chismis. Sino? Si Linda Qiang mula sa Linja Dumpling Shop. Patawarin niyo ako, nagkamali ako. Nakita ko kasing palakas ng palakas ang benta rito sa Liuji. Habang palugi na ng palugi ang tindahan ko. Kaya labis akong nainggit. Kaya naisip ko ang planong ito. Nautusan silang magkalat ng mga kasinungalingan. Para sirain ang pangalan ng kainan ng mga Liu. Hindi ko dapat ginawa iyon. Handa akong humingi ng tawad at magbayad ng danyos. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at tiwala. Ayos lang, basta't nalaman ng lahat ang katotohanan. At patuloy kayong naniniwala sa amin, sapat na iyon. Mula ngayon, mas magiging mahigpit kami sa kalidad ng mga sangkap at kalinisan. Buong puso naming lulutuin ang bawat putahe, para hindi masayang ang tiwala ninyo sa amin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Asahan niyong mas pagbubutihin pa namin. Para magbigay ng masasarap na pagkain at magandang serbisyo. At bukas kami sa anumang punan niyo. Kung mayroon man kayong nakitang problema, sabihin niyo lang agad sa amin. At agad namin itong ayusin. Sabi ko na nga ba, pinagbintangan lang si Ate Wang eh. Mula ngayon, araw-araw na akong kakain dito. Magsasama pa ako ng maraming kaibigan. Para ipagmalaki ang kainan nyo, makakaasa po kayo. Pagkatapos ng nangyaring ito, mas magiging maingat pa kami. Sisiguraduhin naming magiging payapa ang pagkain nyo rito. At palaging masaya. At hindi na namin hahayaang maulit pa ang ganitong klaseng paninira at panggugulo. Pasensya na kung pinaghintay ko kayo. Tuwing tapos na ang trabaho, kailangan munang linising mabuti ang kusina para maging panatag ang loob ko. Maraming salamat sa sipag mo, Ate Wang. Sa nakalipas na ilang buwan, ang lahat ng ginawa mong sakripisyo ay nakita ng sarili naming mga mata at hindi namin makakalimutan. Ang daming nangyari nitong mga nakaraang araw. May mga panahong nasaktan tayo, nahirapan at nawalan ng pag-asa. Pero ang pinakamahalaga, nandoon ang suporta at tiwala ninyo. At dahil sa inyo, mas pagbubutihin ko pa ang trabaho ko. Sir Zhou, maraming salamat sa iyo. Kundi dahil sa iyo noon, siguro hanggang ngayon wala pa rin akong nararating. Dati, hindi ko talaga alam kung ano ang dapat kong gawin. Pero ikaw ang nagbigay sa akin ng pagkakataon. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob para magkaroon ako ng tapang na baguhin ang sarili ko. At magsimulang muli. Wala yon, hindi mo na kailangang magpasalamat. Bunga yan lahat ng sarili mong pagsisikap. Yung naging matapang ka para aminin. Ang mga naging pagkakamali mo at handang baguhin ang sarili mo. At iyong buong pusong paggawa sa lahat ng bagay. Yan ang pinakamahalaga. Ginawa ko lang naman kung ano ang dapat kong gawin. Naniniwala ako na kahit anong pagsubok pa ang dumating, matapang mo na itong haharapin. Ate Wang, mula ngayon, ang Liuji na ang magiging tahanan mo. Magtulungan tayo para mas mapalago pa natin ang Liuji. At mas lalo pang mapaganda ito.